Bago po tayo mag-umpisa, ay gusto ko po muna kayong batiin ng magandang araw sa lahat. Sa mga katropa natin dyan na hindi pa nakasubscribe, baka pwede naman po. Bell all nyo na rin po at share ang mga videos natin. Maraming salamat po mga katropa. Kamakailan lamang po, ay nabisto si Baste Duterte na 37 sa mga tauhan niya ay mga adik. Ito ay malaking sampal sa pagmumukha niya matapos siyang maglunsad ng drug war sa Davao City na nagresulta agad sa pagkakapatay sa 7 katao. Ito ay may kaugnayan sa drug war ng kanyang ama na lumalabas namang peke lang. Bakit kaya hindi natukhang si Baste noong panahon ng kanyang ama? Gayong bistado naman na isang adik si Baste Diumano. Bueno, hindi ko na po kahabaan ang aking intro, panoorin na lang po natin ang video. Salamat po mga katropa. Until the last pusher and the last drug lord are... Malupit, madugo. Yan ang drug war o oplan tokhang noon ni dating Pangulong Duterte. I'd be happy to slaughter him. Pero bakit hindi niya pinatokhang ang kanyang anak na si Baste Duterte? Trending ngayon ang isang litrato na kitang-kita ang isang lalaki na pinaniniwala ang si Baste na sumusupsup ng di umano'y cocaine. Sa isang panayam, tila bangag na umamin noon ang ex-girlfriend ni Baste na si Ellen Adarna. Have you ever tried illegal drugs? Oh yeah. A lot. What'd you have? Nubain, shabu, cocaine, everything but heroin. Kung umamin si Ellen Adarna na isa siyang durugista, 100% na durugista rin ng kanyang ex na si Baste. Hindi ba't kumalat din noon ang video ni Baste at Ellen na halatang mga high sa droga? Ang palusot pa ng dalawa ay sigarilyo lang ang hinihit-hit ni Baste. Pero alam naman ng lahat na ito ay marijuana. Ngunit dahil presidente ang kanyang ama at mga uto-uto ang kanilang mga taga-suporta, ay naniwala naman sila. Ang lahat ng ito ay nangyari noong panahon ng Duterte administration. Habang walang awang pinagpapatay ang libu-libong katao na pinaghihinala mga drug user at mga small-time drug pusher at nadamay pa ang mga inosenteng kabataan, ay relax si Baste habang humihit-hit ng marijuana na nakavideo pa. Tinatayang mahigit 27,000 katao ang pinapatay ni Duterte, samantalang ang kanyang anak na si Baste ay safe at nahalal pa bilang mayor ng Davao. At habang kaliwat kanan ang kanyang ginawang pagpatay sa mga maliliit na tao at mga innocent, ay namamayagpag naman ang kanyang mga kakamping big-time drug traffickers na gaya ng kanyang economic advisor na si Michael Yang at sidekick niyang si Lincoln Ong. Untouchable rin syempre ang kanyang anak na si Paulo Duterte at ang kasosyo nitong si Glenn Escandor na ilang beses na ring nadawit sa drug smuggling. Ligtas din ang mga kaibigan ni Duterte na mga Chinese drug personalities na gaya ni Peter Lim, Sunny Uys at Charlie Tan na pawang identified ng PIDEA na sangkot sa malawakang bentahan ng droga sa bansa. Hindi ba't kasama pa ni Duterte si Sunny Uy bilang bahagi ng Philippine delegation sa kanyang state visit sa Japan? Ang tanong, bakit hindi sila pinatukhang ni Duterte? Kahit durugista ay nahalal pang mayor si Baste sa siyudad ng Davao. Ginaya pa niya ang gimmick ng kanyang ama at naglunsad din siya ng kanyang sariling drug war. I hereby declare a campaign that this city is at war against drugs. Pinapatay din niya ang mga di umano'y tulak sa kanyang syudad upang ibandera ang kanyang drug war. Ang masaklap ay nagbumerang ang kanyang gimmick pagkatapos mabunyag na 37 sa kanyang mga tauhan ay nagpositibo sa ipinagbabawal na gamot. Sarili niyang mga bodyguard na pawang miyembro ng Davao City Public Safety and Security Office ay pangwang mga durugista. Bakit hindi sila pinatukhang? Simple lang ang sagot dyan. Isang malaking scam ang drug war ng mga Duterte. Ito ay ginawa upang iligaw ang taong bayan tungkol sa papel nila sa paglaganap ng droga sa bansa. Dating mayor at dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. Kaya siya ang pinaka-lords of all the drug lords. Hindi lang sa ating Philippines, maybe the entire Philippines.